So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ano ang magandang gawin para mapababa mo ang temperature ng maliit na bahay mo? Kasi yun ang problema ng marami. Architect, napanood ko yung video mo kung paano palamigin yung bahay kahit walang aircon. Pero ang init pa rin eh. Ang liit kasi ng bahay ko. Ayun yung sinasabi nila. So kung gusto mong palamigin yung bahay mo or pababain man lang yung temperature niya ng walang aircon, panoorin mo to. Check this out. So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Gaya nung nabanggit ko na, meron na akong videos tungkol dyan. No? Every summer, no? Parang nagiging tradisyon ko na gumawa ako ng video tungkol sa kung paano palalamigin yung bahay mo nang walang aircon o yung ways para mapababa mo yung temperature ng bahay mo. Kung di mo pa napapanood, ilalagay ko yung link ng mga videos na yon, no? Dito sa description, sa baba. So pagkatapos mong panoorin to, pwede mong puntahan yon, yung mga videos na yon, no? 1 million mahigit views na nga yung isa dun. Kaya nga palagi akong tinatawag ng unang hirit tsaka ng kapag summer eh. Kasi siguro napapanood ng mga writers nila yun. Okay. So topic tayo, no? Ano yung mga pwede mong gawin, no? Para mapababa mo yung temperature ng iyong bahay, no? Lalo na, sabi nila, ang liit ng bahay namin eh. Architect, buti sana kung malaki yung space. Meron pa kaming space sa gilid, magkakaroon kami ng maraming bintana. Yan. So, lecture to, no? Gagawin natin, meron tayo uling whiteboard. No? Paano ba dito? Hindi, dito. Tangan tayo eh. Okay. Ang unang tanong, kailangan ba talaga malaki yung space, no? Para mapababa yung temperature ng bahay mo? Pangalawang tanong, kailangan ba talaga maraming opening? So, yan yung mga tanong na sasagutin natin yan. Hindi naman palaging kailangan malaki yung o marami kang bintana, malaki yung space. Hindi naman. No? Pero meron akong tatlong fundamental, no? Fundamental, ano ba yan? Technique para mapababa ang temperature. No? Ang objective natin, mapababa ang temperature. Kasi nga, init-init na ngayon, no? Summer na naman, no? Di ba, naka-aircon ako, pero medyo may mga pawis-pawis pa rin. Kasi nga, mainit. Pero hindi naman natin gagawing winter sa bahay mo. Bababain lang natin yung yung temperature. Para maintindihan natin bakit ba ang taas-taas ang temperature sa Pilipinas. Tropical country kasi tayo. So mataas yung humidity. The higher the humidity, mas pakiramdam mo mainit. Kaya nga tinatawag na heat index eh. Parang pakiramdam mo, init. Iba yung pakiramdam mo ng init, iba rin yung kapag sinukat yung temperature. Kasi nga humidity, ang alinsangan. So para mapaginhawa yung pakiramdam natin, dapat yung humidity level mapababa. Di ba? So, meron tatlong bagay pag-uusapan natin. Number one, gawa tayo ng isang malaking circle. Insulation. Insulation. Sa Tagalog, sapin. Parang sasapinan mo. Kunyari, hahawa ka sa kaldero na mainit. Hindi mo naman hawakan ng kamay mo yun. Kailangan mo ng sapin o insulation. Ano yung insulation yun? Yung pot holder. Yan. Okay. Pangalawang bilog. Okay. Patay na sa bilog. Yan. Ito naman yung ventilation. Ventilation. Yan. Kapag sinabing ventilation, dyan umiikot, lumalabas, pumapasok ang hangin. In short, ay malayang pagkilos, pag-travel in and out, at pag-stay ng hangin sa iyong
interior space. Pangatlo, gawa tayo ng isa pang bilog. Yan. So, meron tayong insulation. Meron tayong ventilation. Yan. Ano na ang kasunod niyan? No? Siyempre, ang kasunod niyan, shading. Yan. Ano ang principle ng shading? Di ba, mainit yung araw, kailangan mo ng shade, payong. Di ba? Ay, nasisilaw ka, ang init. Kailangan mo ng shade. Ibig sabihin, yung shade, isang bagay na magke-create ng barrier, no? O isang tabing para yung init hindi nakatutok sa'yo. So, ang mapupunta sa katawan mo, shadow. Yan. So, kapag yan, pinagsama-sama mo, ang temperature ng bahay mo ay bababa. Ayos ha? Ayos ha? Galing ha? So, isa-isahin natin yan. Insulation. Ano ba ibig sabihin ng insulation? Yun nga, yung mayroong sapin. Kapag ka mainit yung surface, halimbawa yung bubong, mainit yan eh. Lalo na kung yung bubong mo metal. Siyempre, hindi dapat nakatutok yung init na yun sa iyo, dun sa baba. Kailangan meron kang gagamiting insulation dyan. At ang insulation, may principle yan, no? Hindi basta-basta ilalagay mo yan eh. Ganito kasi yung insulation eh. Yung kilala nating insulation, foil. Diba? Kung ito yung yero ng bahay mo, no? Let's say, yan yung yero. Araw. Yan, araw yan. Init yan. Tapos ito yung kisame mo. Kisame. Wall. Floor. Let's say, ganyan. Expect mo na mainit ito. Mainit yan. Magkakaroon niya ng absorption. Tapos yung inabsorb na init niyan ay pupunta yan sa interior ng bahay mo. Agapang yan. Tapos syempre mainit, aakyat. So ang feeling mo ngayon, ang init. Diba? So, ang role ng insulation ay magiging barrier siya. Magiging barrier siya doon sa heat. Yan. Pwedeng dito yung insulation, pwede na naman nandun. No? Pero dapat meron siyang gap. Ano yung gap na yon? No? Ito. Meron siya dapat air gap. Yan. Ganyan. Para yung init, dito siya maglalaro. Tapos, lalabas na siya dun sa mga eaves. So, hindi siya tatagos dun sa ceiling. Meron akong ginagamit na insulation, walang foam. Galing Malaysia yun. Ginamit namin sa sa atrium house. Foam, wala siyang foam. As in, insulation foil lang siya. Kasi ganito yung principle eh. Ang technique nun, ang pagkakabit nun, meron talaga siyang air gap. So, yun yung principle ng insulation. Dapat hindi siya nakadikit sa yero. Kagaya nung ginagawa ng marami. Kung ito yung yero, so ginawa namin to doon sa project namin sa Los Baños, sa atrium house. So, ito yung yero, di ba? Ito yung ano mo. Ito yung, let's say, ito yung trusses mo. Trusses. Diagram lang yan ha. Let's say, yan yung trusses mo. Ito yung yero. Tapos, meron ka dyang mga parlins. Yung parlins, dyan mo ipapako yung yero, di ba? Tapos dito, meron kang eaves. Yung eaves na yan, may mga butas. Ang ginagawa namin, yung insulation foil na yun, dito namin nilagay. Ganyan yung application ng insulation na yun, galing Malaysia. Foil lang siya. Yung foil na yon hindi siya nasusunog. Wala rin siyang foam. So, ang nangyayari, dahil nakadikit siya dun sa ilalim ng purlins, meron siya ngayong airspace dito.
Kaya yung mainit na hangin, naglalaro lang siya dyan hanggang sa makalabas siya doon sa mga vent. So, malamig. Hindi natatagos yung init. So, kailangan humihinga din yan, yung insulation. So, yan yung tamang paraan. Kasi, kaya mainit siguro kasi yung pagkakabit ng insulation, hindi tama. No? Pero yung mga insulation na may foam, ang principle naman nun, di ba, dalawa. Ito, halimbawa, ito yung foil number 1. Foil 1, sa ilalim may foil din. Foil 2. Tapos ito, fiber, di ba? O yan, yung mga ganitong klase, pwedeng idikit sa bubong, sa yero. Bakit? Ayan dun eh. Meron na siyang airspace dito sa gitna eh. Yung foam. Diba? So, yun yan. Ang principle ng insulation, dapat meron pa rin siyang airspace. May gap sa pagitan ng insulation surface o yung insulating surface tsaka yung source ng heat. Okay. So, yan yung isa. Sa walls, ganun din. No? Kapag ang walls, nakatutok dyan yung init, lalo na kung hollow blocks yung pader mo, ang totoo, yung hollow blocks dapat talaga naturally insulated yan. Yan yung design yan eh. Kaya lang, ang problema sa hollow blocks, pagkagabi na, ito yung init ng araw, di ba? Maghapon yan, ina-absorb niya. Napupunta yan dito sa loob. Kasi nga, may gap eh. May gap siya. Ganun yung hollow blocks, di ba? Mayroong hollow space, kaya nga hollow blocks eh. Pero kahit na may semento na yon, dahil nga dun sa na sisip-sip niyang init, nandyan lang siya sa gitna. Ayan. During the day. So, during the day, medyo mababa ang temperature dito sa loob. So, ito yung interior. Sa panahon ng umaga, malamig dito. Baba ang temperature dyan. Pero pag gabi na, lahat ng inipon niyang init ay ibubuga niya. Tataas na yung temperature. Kaya mapapansin nyo kung yung bahay nyo, kagaya nyo to, firewall to eh. Ngayon medyo mainit kasi babad to sa araw, maghapon. Tapos ngayon gabi na, binubuga niya. So dapat, kung maggagawa ka ng insulation, hulog. Sorry. Gagawa ka ng insulation, meron ding space. Halimbawa yan, naisip mo, maglagay ka ng drywall dyan. Meron ditong drywall, gumawa ka ng drywall. Tapos merong, ano dyan, meron kang may truck. Tapos meron kang mga, ano yan, framing. So, meron kang airspace dyan. Para, pagka yung hollow blocks mo, binuguan niya na yung sa gabi, binugan niya na sa gabi yung init, hindi na siya pupunta doon sa interior. May harang na eh. Pwede itong fiber cement, pwedeng gypsum. Yan. So, yan yung isa. No? Insulation. Kaya inuna natin yan kasi yan talaga yung nakadikit sa init. Di ba? Yung mga surface na yan. Pangalawa na tayo, ventilation. Ito na ngayon. Architect, ang liit kasi ng bahay namin eh. Hindi na kami makapagbintana doon sa gilid kasi dikit-dikit yung bahay namin. Paano yun? Oh. Imposible naman na walang makakapasok at walang makakalabas na hangin sa lugar nyo kahit na masikip yan. Bakit? Maraming paraan. Halimbawa, illustrate natin yung katwiran nila. Okay. Example lang to ha. Mga row houses. Gawin tayo ng 3 row houses. Gawin tayo ng cute na row houses. Roof. Unit 1, Unit 2, Unit 3. Ito si Unit 1. Ito simple lang to ha. Unit 2, Unit 3. Tapos ito ay firewall na. Sabihin mo na, firewall yan. Firewall yan. Architect, wala na. Dikit-dikit yung bahay namin eh. Door yan ha, door. Window. Walang pagpupuntahan walang papasukan ng hangin, walang lalabasan ng hangin. Dito lang. Tapos sa likod niyan, sagad din. Ang problema ba yon?
Pwede ka na maglagay dito ng ventilation. Lagay ka ng, ano dyan, whirly-burly. Ang tawag doon? Whirly-burly ba? Yung yung nalagay sa bubong, nabibili sa Marami ka nang mabibili niyan. Makakabili ka niyan sa Shopee. Ventilator. Whirly bird. Yun, yung tawag yan. Whirly bird. Itong whirly bird na to, ang ginagawa niyan. Ano yan hindi yan dekuryente. Pag humangin, itutulak siya ng hangin. Iikot yan. Iikot. Alam niyo yan, yung parang sibuyas yan eh. Ganyan yung itsura niya, no? Di ba? Nakita natin yan sa bubong ng factory. Ganyan. Tapos ito yung bubong. Tapos meron lang yan, para hindi pumasok yung tubig ulan. May flashing. So kapag humangin, iikot yan. Iikot yan. Iikot. Dahil sa pag-ikot niya, sinisip-sip niya yung mainit na hangin sa loob. Tapos ibubuga niya yun sa labas. Ganun yung ginagawa niyan. So, pwede mong gawin yan sa bubong. Basta maganda lang yung pagkakabit para hindi tutulo. So kahit na ang source lang ng natural ventilation mo, sa harap lang, hindi problema yon. Pwede kang maglagay sa taas, sa bubong, kagaya niyan. Whirly bird ang tawag dyan. Or wind-driven ventilator. Hindi yan di kuryente yan. So, ang dahilan o ang purpose niyan para maka-escape yung mainit na hangin. Kasi yung mainit na hangin talaga, dapat yan pumunta sa taas tapos umalis. Dapat lumabas yan. Kaya nakakatulong yon yung whirly bird o yung wind-driven ventilator. Kaya nga sa mga factory, mainit doon eh. Merong ganyan eh. Parang di sila mag-aircon. Pero yung humidity level mababa, therefore bababa yung temperature. Kasi yung mainit na hangin, yung singaw ay napapalabas nila dahil doon sa device na yun. Ano pa? Okay. Interior space naman tayo. Let's say, ganun nga yung bahay mo. Ang liit nga. Maliit nga siya. Paano mo mai-improve yung temperature? Let's say, meron kang rooms. Ito, kunyari, ito yung room. No? Let's say, yan yung room. Room. Ito yung living. Ito lang yung may bintana ka. Tapos ito, ceiling na. Yan. So, kapag ganyan, let's say, harap likod lang. Ito lang yung hangin. No? Yan lang yung source. No? Kung lalagyan mo ng whirly bird sa taas, so dapat meron ka ritong pasingawan. Diba? Di ba? Ganun yun, no? Para lalabas din doon yung hangin. Yan. So, isang approach yan. Isang approach. Ano pa? Dito sa mga itaas na part ng mga wall mo, pwede ka rin maglagay ng louvers. Yan, ganyan, di ba? Ginagawa natin yan dati sa mga lumang bahay. Sisingaw dyan yung hangin na kulob. No? So, yung iba rin, nilalagyan din dito sa baba. Para umiikot yung hangin. Umiikot siya. No? Kasi, kaya maalinsangan, kulob eh. Pero kung iikot yung hangin, mapapababa niya yung humidity. Kaya nga, kailangan fan. O, yan yung kasunod, no? So, kung ganyan ang itsura ng bahay mo, matutulungan ka ng fan. Fan. So, ang principle naman ng fan ay pinapaikot niya, pinicirculate niya yung hangin. Let's say, meron kang ceiling fan dyan. Itong ceiling fan na to, yung pupasok na hangin, yung bintana mo, yung pupasok na hangin, pinapaikot niya sa space. At dahil nga dyan, nabubulabog niya yung humidity
napapababa niya yung temperature. Kaya tayo pinapawisan kasi hindi nakaka-evaporate yung humidity sa balat natin, nagiging pawis. Pero kapag may fan, no, parang yung hangin, pinapatuyo niya yung humidity sa balat natin. No? Paano niya napapatuyo? Nag-evaporate. Yung tubig, yung humidity nandito sa ating skin, nag-evaporate siya. Dahil sa hangin. Umiikot yung hangin. So yan yung mga pwede mong gawin para hindi ka na mag-aircon. Or, kung kailangan talaga, mabawasan mo man lang yung pag-aircon kasi mapapababa mo yung temperature ng iyong bahay. Nasaan na ba tayo? Pangatlo na. Shade. Shade, no? Kailangan ay gagamitan mo ng shade ang iyong bahay. No? So, depende sa orientation o sa pagkakaharap ng bahay mo sa north, east, southwest. No? Kapag hapon, kapag nasa southwest ka, let's say ito yung southwest, nandyan yung init eh. Kapag tanghali at hapon, no? Nandyan yan, nakatutok na yung araw niya kasi palubog na yung araw eh. Nandito na yung araw niyan. Halos nakatutok na sa'yo yan. So, kung yan ang pinakamainit na period at itong pader na to ang pinakamainit na side ng bahay mo, dapat mag-create ka ng shadow dyan. No? Para itong interior space na to ay mapababa yung temperature. Paano mo gagawin yon? Dapat meron kang shade. Ang isang shade, canopy. Ang nagagawa ng canopy, dahil nga inarangan niya na yon, pagdating dito, meron ka ng shadow. Yan. So, kapag medyo mataas yung araw, kaya pa ng canopy. Pero kapag andito na yung araw, kasi lulubog na siya, ang init din yan. Ang init din yan. Tapos ito yung sala mo. Ito yung west. Ito yung living room mo. Ang init niyan. So, hindi na kaya ng canopy. Meron ka ng dry soleil or vertical shading. Yan. So, dahil nga yan sa yung nilagay na dry soleil or vertical shading device, magkakaroon ka na ng shadow dito. Papasok pa rin naman yung liwanag dyan. Huwag ka mag-alala. Kaya lang, medyo na-diffuse na siya. Na-break na siya. So, magkakaroon na ng shadow dito. At, mapapababa na yung temperature. Parang ang ginawa niyan, parang ang effect, nagpayong yung kwarto mo. So, yan yung mga basic na pwede mong gawin, no? Para mapababa mo yung temperature ng bahay mo kahit na hindi ka nag-i-aircon. Or kahit hindi naman ganun kalaki yung space ng bahay mo. Sana nakatulong, no? At sana may natutunan kayo. Okay, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Ed. Bye!